May nagawa na namin before kaya lang nagsimula kami sa mga I Want. Yeah. Meron kaming iFlix. May mga ginagawa kami ng mga portion. Of course, not as big as Netflix, pero meron din. So, kanya-kanya naman siyang pakulo. Katulad nito, Dubai, it's another way of showing. Pero kung papipiliin kami, gusto na yung bumalik sa live eh. Kasi iba pa rin talaga yung live, iba talaga yung face-to-face na patawa kasi we do ad-libs. Yung napanood nyo sa online na jokes, different siya sa live. Kasi may panibagong twist, may reaction kami sa tao. Minsan meron kami yung tinatawag na crowd work where kung ano yung nangyari, we just make fun. So yun. Last question ko na lang po. Doon po sa show ninyo, pwede po makapanood ng mga bata. It's a for family treatment. 16 and above, not because offensive. Second, pag nanonood ka ng 3 years old, makakakita ka na tumatakbo dyan na may nagdadala sa akin bata. Bata talaga, iiyak. At hindi mo makukuha yung attention ng mga bata because of ano. So, dinilimit namin because we want an audience talaga. Sa 16 years old. Minsan ginagawa kaming pahingahan ng mga magulang na wala mapag-iwanan ng bata. Magpapaalam sa amin, papayagan namin, mamaya, umiiyak na yung bata. Kasi inaabot kami alas 11, medyo. Thank you, sir. Influences. Sino-sino po mga influences niyo? Kasi ako, pangtulog ko yung si Jessica Curson, si Matt Wright, Pete Lee, si Michael Blostin. Wala pa ako, to be honest, wala pa ako napapanood na Pinoy comedian. Pero ngayon, beginning tonight, iaano ko na yung comedy crew. Sino-sino po yung mga influences nyo? Both local and international. Ako, influence ko talaga international si Louis C.K. Parang kabit na kabit yung yung parang pareho-pareho kami, relate na relate. Tatay din sila dalawang babae, Tapos sa local, yan sila Alex. Kasi wala ka pang nagsimula ang eksena na kami-kami lang eh. So, wala kang ma-look up to na influence. So, yun. Ako, Rex Taparete. Tsaka, parang na rin siya eh. Siya yung unang-unang available kasi before. Parang siya yung mga unang nag-viral. Way back to college pa ako nito. So, lumabas yung edad ko. Tapos, Pork Chop Duo. Actually, malaking influence talaga sa amin, Pork Chop Duo. Sobrang Filipino flavor. Ang bilis kung yung ritmo. Kasi iba yung humor ng Pinoy talaga mabilis. Ang Pork Chop Duo, ganun siya, pitik talaga siya. Mararatrat talaga yung So, medyo malapit din sa style ng comedy na ginagawa namin. Quickly lang para ma-explain natin. Ibang humor ng Pinoy. We can be arrogant and sabihin namin, no, we're gonna do the American style. Meaning, very Dave Chappelle, very jokoy. It will not work here. Kailangan dito may topic ka na Pinoy humor. Kailangan dito may pagka-babalo ka minsan. Meaning ng react ka, kailangan dito animated ka pa rin ng konti. Or kaya, basta may Pinoy twist ka dapat. You're talking about Pinoy. Kasi pag nag-pure ka dito, you're going to hit a certain market, pero again, uulitin ko, nililigawan namin ang Pinoy ngayon para panoorin at mapasama kami sa, hindi yung minority, kundi majority. Para naman, may mga manonood talaga sa amin kasi dumalawak. Ngayon, hindi kami pwedeng magyabang na ganito kami, you adjust. Sa Amerika, maraming mga dark humor, politically incorrect humor, pero sa sobrang lain nila, meron talaga silang market na kasi at the end of the day, you have to earn and you have to eat. Kung ito, pinilit ko itong mga ito na tigilan nyo yung day job nyo, sugod tayo eh. Pag kung iba, swerte nila sa akin. Kasi ako, binitawan ko yung day job ko ng 2012. Nag 2 years ako nagsabay ng 2010 to 2012, ng stand-up and IT programming. Sigurado yung monthly income ko dun sa day job ko. Pero lumipat ako sa ABS-CBN and I was able to succeed. I was able to justify sa family ko na we can earn. Hanggang ngayon, tama naman decision ko. Siyempre, kailangan kong
pag na-convince ko to na mag-resign sa pagiging banker, accountant, dapat talaga meron silang kitain. Pero by doing that, we must increase the viewership namin dito na it's not yet time to express your kailangan mo na dito, adjust ka muna. So yung sinasabi mga comedians, some of them are talagang purely American style. Oo, sobra doon. Dave Chappelle hindi siya magtatagal dito, maka-cancel siya because of transgender topic. Just imagine kung nag-usap-usap na kami ngayon. Noon po ngayon, panoorin niyo po siya, pinag-uusapan po niya transgender o religion, Iglesia ni Cristo, o nakatanggal kami ng majority ng namin. So, it's not yet time. The time for now is to convince people to watch us. And then when you become popular, bibigyan ka ng leeway ng Pinoy to be a little bit insensitive. Pero right now is not the time. Hindi ako nagpa-press con para sabihin na, panoorin nyo kami pero hindi kayo mag-a-adjust sa comedy. Watch us because this is our comedy. No, that's not yet the time. You watch us because we have the comedy that you like. We play by that statistic. So, Sir Alex, since lumalaki yung number ng mga comedians mo, wala po ba kayong plano na kunyari like library or music box na mag-build ka or magtatayo ka ng sariling comedy bar para ma-showcase yung mga comedians mo? Malaysia, ang pangalan ng Malaysian bar is Crack House when it was still open. Malaysia, ang government is so strict, pinasara yun because isang nag-open mic is nagubad ng kanyang yung tapos nagsabi siya pinasara ng gobyerno yun. Pero that bar is pure stand-up comedy. Itong kaibahan, ba't di tayo kumita? Ang talagang ideal stand-up comedy, kahit sa akin magpunta sa US, is a small table, dikit-dikit, ganyan, dikit-dikit small table, kahit di ka mo kakilala, upo ka sa table na yun. Serving just drinks. May entrance, minimum 2 drinks. Sa Pinas lang ako nakakita. Kahit sa Amerika, yung Pinoy crowd ko sa Amerika, long table, sinigang, sisig. Because kailangan bumawi ng owner. So pag nagtayo kami ng venue, hindi ko ma-imagine makakasurvive ako by serving drinks sa taas ng renta dito. I need to be super rich. So, I hope hindi ako nagiging dito, no? I'm grabe. Gusto ko lang talagang ma-express na yung mga kaalaman sa sobrang pag-observe ko sa lahat na gusto na mag-open ng bar. Pwede, pero kailangan ma-educate yung mga tao kasi we're still performing sa 19 East, District 1. We're adapting to the venue. Ginagawa namin, break na lang kami. Break para maka-order kasi tigil order eh. Pag naikinig sa amin, gusto namin kasi may mga waiter na may ingay eh. Daanan ka ng sisig habang nag-joke ka. Siyempre, tigil yung mga tao. May sumisigaw na waiter. May dalawang order pa ba dyan? Siyempre, kailangan namin listening crowd eh. Listening crowd. Blender. Yung blender. Only in the Philippines na pagsasama natin ng pagkain. At kailangan ng medyo pagkain. So kailangan siguro bukas yun sa tanghali para mag-serve ng lunch. Tapos comedy kami. Music box, kaagahin lang namin Mama Carla doon. Nag-perform yung isa namin si Maripe 1 at Maripe 2 sa face-to-face. Sinuporta namin, nagpunta kami. So Mario Joseph, ang order namin, nachos, chicharong bulaklak. Habang ginagano, kain kami ng kain. So, Pinoy lang yun. So, para kumita dito, just imagine, Sunday to open mo araw-araw yun, yung operation fee, operation expenses. So, we want to, pero kailangan amin yung lugar. At yun. Kailangan talaga. Kasi nag-work siya sa mga library kasi nga, pwede kasi, alam mo yung kaiba namin, ulit-ulit kami listening dapat, painggan nyo. Pag nalingat kayo, mawawala kayo.
yung mga comedians sa library, di ba, apat sila? Minsan napagkwentuhan sila para pag, kahit malis na kayo, di ba, kahit magkwentuhan kayo, hindi sila umalaga, aasarin ka nila pagka, para makuha attention mo, di ba? Tapos make singing, so you can order it, ano. So, ano rin eh, educating din the audience. So may mga audience na kami. This is the, venue ko rin to, by the way. At kahit akong stand-up comedian, dahil ako owner na to, gusto ko rin may pagkain. Para makabawi. Sinigang. Meron ako sinigang dito. May sinamit sa sinigang nun. Oh, may nasamit sa sinigang sa amin. Habang kumakain. Meron kami na perform rituals. Ang taas ng stage. Kita-kita ko yung sinigang eh. Ikaw tao. Kita ko yung sinigang, talagang kinakanaw talaga ng babae yung kinukuha yung mga baboy habang nakikinig sa akin. Mumunguya, tumatawa. Ang galing ng Pinoy. Sila yung nakakalano habang... So yun, maganda namang question yan, pero siguro in time.